Sa combat sports, ang pagreretiro ay bihirang maging katapusan. Kadalasan, ito ay isang paghinto, isang sandali kung saan ang ingay ay humihina ng sapat lamang para lumakas ang mga alingaw-ngaw. Ilang taon matapos ang kanyang huling profesional na laban, Floyd Mayweather Jr. nananatiling isa sa mga pinaka-pinag-usapang figura sa boxing, hindi dahil kailangan niya ng isa pang laban, kundi dahil tila umiikot pa rin sa kanya ang esport. Muling lumilitaw ang kanyang pangalan tuwing ang usapan ay napupunta sa pamana, pera, o hindi natapos na gawain. At ngayon, muli itong bumalik sa sentro ng atensyon, hindi mula sa isang direksyon, kundi mula sa ilan ng sabay-sabay. Ang record ni Mayweather, isang walang dungis na 50 tandang bawas 0, ay nagsisilbing isa sa mga pinaka-nakababahalang tagumpay sa kasaysayan ng boxing. Para sa mga taga-suporta, ito ay kumakatawan sa pagiging perpekto sa pamamagitan ng disiplina, katalinuhan, at kontrol. Para sa mga kritiko, ito ay sumisimbolo sa kaligtasan, kalkulasyon, at maingat na piniling mga panganib. Alinman dito, ang record ay hindi mapaghihiwalay sa lalaki, at ang lalaki ay hindi kailanman ganap na lumayo sa spotlight. Ang mga eksibisyon, pandaigdigang pagpapakita, at mga pakikipagsapalaran sa negosyo ay nagpapanatili sa kanya na nakikita, habang maingat na iniiwasan ang isang bagay na maaring magpabago sa kanyang salaysay, isang tunay na pagkatalo sa kompetisyon. Gayunpaman, ang nakaraan ay may paraan ng muling paglitaw, lalo na kapag may kinalaman ito sa mga pangalang nakatulong sa pagtukoy ng isang panahon. Manny Pacquiao, ang pinakamatinding karibal ni Mayweather sa kasalukuyan, ay muling aktibo sa ring. Mahigit isang dekada matapos ang kanilang unang paghaharap, ang mga pag-uusap tungkol sa pangalawang laban ay lumipat mula sa pantasya patungo sa posibilidad. Ang orihinal na laban, na kadalasang tinatawag na labanan ng siglo, ay nag-iwan ng mga hindi pa nareresolbang debate, hindi tungkol sa kung sino ang nanalo sa scorecards, kundi tungkol sa tiempo, kalusugan, at pagkakataon. Ikinatwiran ng mga taga-suporta ni Pacquiao na huli na siyang dumating, nasugatan at nanghina. Tumutol ang kampo ni Mayweather na ang tempo ay isang sandata, at ang mga nanalo ang pumipili kung kailan lalaban. Ang argumentong iyon ay hindi kailanman tunay na natapos. Ngayon, dahil parehong mas matanda ang mga lalaki at ang kayamanan ay hindi na gaanong motibasyon kaysa sa pamana, nagbago na ang tanong. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang mas mahusay noong kanilang kasagsagan, kundi tungkol sa kung ano ang natitira kapag wala na ang kasagsagan. Ang isang rematch ay hindi muling pagsusulat ng kasaysayan, ngunit maaari nitong baguhin kung paano ito naalala. Para kay Mayweather, nagpapakita ito ng isang kontroladong panganib laban sa isang pamilyar na kalaban. Para kay Pacquiao, nag-aalok ito ng isang bagay na hinabol niya sa loob ng maraming taon, hindi paghihiganti, kundi pagtatapos. Kasabay nito, isa pang boses ang lumakas, na nagmumula sa labas ng tradisyonal na mga lupon ng boxing, Conor McGregor, ang dating kampiyon ng UFC na ang crossover bout nila ni Mayweather noong 2017 ay nagpalaki sa linya sa pagitan ng esport at palabas, ay bumalik sa usapan ng may panibagong intensidad. Ang kanilang unang pagkikita ay hindi gaanong isang paligsahan kundi isang kaganapan na binuo sa katapangan, pagkakaiba ng kultura, at walang kapantay na promosyon. Nanalo si Mayweather sa huling paghinto, gaya ng inaasahan ng marami. Ngunit umalis si McGregor na may kredibilidad, pandaigdigang atensyon, at kumpiyansa na maniwala na ang tunggalian ay hindi pa tapos. Sa pagkakataong ito, naiiba ang hamon ni McGregor. Sa halip na bumalik sa isang boxing ring, hayagang itinulak niya ang isang laban sa ilalim ng mga patakaran ng mixed martial arts, isang pagbaligtad ng mga tungkulin na maglalagay kay Mayweather sa hindi pamilyar na teritoryo. Ang panukala ay ambisyoso, controversial, at polarizing. Para sa ilan, ito ay higit pa sa marketing, isang pamilyar na pattern ng ingay na idinisenyo upang lumikha ng mga headline. Para sa iba, ito ay kumakatawan sa susunod na lohikal na ebolusyon ng crossover combat, kung saan ang mga hangganan ay hindi na nakapirmi at ang pamana ay sinusubok sa iba't ibang disiplina. Magkasama, ang mga pagunlad na ito ay bumubuo ng isang bihirang tagpo. Kinakatawan ni Pacquiao ang nakaraan, isang tunggalian na nakaugat sa ibinahaging kasaysayan at hindi nalutas na debate. Kinakatawan ni McGregor ang kasalukuyang palabas, isang figura na umuunlad sa pagkagambala at atensyon sa iba't ibang industriya. At si Mayweather ay nakatayo sa pagitan nila, hindi bilang isang aktibong kampiyon, kundi bilang isang simbolo ng kontrol sa isang esport na lalong binibigyang kahulugan ng kawalan ng katiyakan. Ang nagpapahalaga sa sandaling ito ay hindi ang posibilidad na muling lumaban si Mayweather. Nagawa na niya iyon dati, sa mga eksibisyon na may kaunting panganib at napakalaking gantimpala. Ang nagpapahalaga rito ay ang katangian ng mga pagpipilian sa harap niya. Ang isang rematch ni Pacquiao ay nag-aanyaya ng paghahambing, pagsusuri, at paghatol mula sa mga puris ng boxing. Ang isang laban sa MMA kay McGregor ay nag-aanyaya ng kaguluhan, pagiging bago, at posibilidad ng tunay na kahinaan.
Ang isang bagong panawagan mula sa isa pang karibal, seryoso man o simboliko, ay nagdaragdag lamang sa presyon, na nagpapaalala sa mundo na ang kaugnayan ay nag-aanyaya ng hamon. Sa loob ng maraming taon, pinagkadalubhasaan ni Mayweather ang sining ng pagdidikta ng mga termino. Nilabasan siya ng mga kalaban kung kailan niya gusto, kung paano niya gusto, at sa ilalim ng mga kondisyon na pabor sa kanyang mga kalakasan. Ang kontrol na iyon ay naging bahagi ng kanyang alama. Ngunit binabago ng panahon ang balanse ng kapangyarihan. Binabawasan ng tumatandang mga katawan ang katiyakan. Nagbabago ang gana ng publiko. At ang linya sa pagitan ng esport at libangan ay patuloy na lumabo. Ang kasalukuyang tanawin ng mga combat sports ay panimula na naiiba sa pinangungunahan ni Mayweather. Ang mga streaming platform ay nakikipagkompetensya sa pay-per-view. Ang mga mandirigma ay bumubuo ng mga tatak ng nakapag-iisa sa mga promoter. Kadalasang mas mahalaga ang palabas kaysa saranggo. Sa ganitong sitwasyon, ang halaga ng isang laban ni Mayweather ay hindi na lamang nasusukat sa pamamagitan ng mga sinturon o record, kundi sa pamamagitan ng salaysay, sa kung ano ang kinakatawan ng laban. Ang rematch ba kay Pacquiao ay nagsisilbing huling kabanata, na nagsasara ng isang aklat na nanatiling bukas ng napakatagal. Ang isang MMA balaban kay McGregor ay kumakatawan sa isang kahandaang isugal ang malinis na imahe na humubog sa karera ni Mayweather. O ang pinakamatalinong hakbang ba ay nananatiling pareho sa dati niyang ginagawa, mga piling pagpapakita, kontroladong mga eksibisyon, at ganap na pag-iwas sa hindi kinakailangang pangani. Habang lumalakas ang mga tawag at lumalawak ang mga posibilidad, nahaharap si Mayweather sa isang pamilyar ngunit bagong hamon. Hindi kung paano manalo sa isang laban, kundi kung paano protektahan ang isang pamana sa isang mundong hindi na naghihintay na matiyagang magdesisyon ang mga lama. Ang ingay sa paligid niya ay hindi sinasadya. Ito ang tunog ng isang esport na naghahanap ng kahulugan sa mga pamilyar na pangalan, at ng mga karibal na nakakaramdam na kahit ang pinakamaingat na itinayong mga pader ay kalaunan ay nagkakaroon ng mga bita. Kung tumugon man si Mayweather ng may katahimikan, negosasyon, o aksyon, ang sandali mismo ay nabubunyak. Ipinapakita nito na sa boxing, at ngayon ay lampas na rito, ang pamana ay hindi kailanman static. Ito ay patuloy na sinusubok, binabago ang hugis, at binibigyang kahulugan ng panahon, mga kalaban, at mga kwentong pinipiling tandaan ng mga tagahanga. Ang posibilidad ng pangalawang pagkikita sa pagitan Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao umiiral, dahil ang kanilang unang paghaharap ay hindi kailanman tunay na nagtapos sa pag-uusap. Opisyal na naayos ang usapin noong Mayo 2, 2015, nang manalo si Mayweather sa isang unanimous decision sa Las Vegas. Malinaw ang mga scorecard ng mga hurado. Nagpalitan ng mga kamay ang mga sinturon. Binilang ang pera. Gayunpaman, halos agad na nagpatuloy ang debate. Lumaganap sa labas ng ring at nauwi sa mga taon ng pagtatalo tungkol sa tiempo, kalusugan, at layunin. Noong panahong iyon, ang laban ay ang kulminasyon ng isang tunggalian na inabot ng halos kalahating dekada bago nagana. Paulit-ulit na bumagsak ang mga negosasyon. Natigil dahil sa mga hindi pagkakasundo sa drug testing, paghahati ng kita, at kontrol sa promosyon. Nang sa wakas ay maganap ang laban, parehong lampas na sa kanilang pisikal na kalagayan ang mga boksingero. Pumasok si Pacquiao sa ring na may punit na rotator cuff, isang pinsala na isiniwalat lamang pagkatapos ng pagkatalo, na nagpapalakas sa mga pahayag na hindi nakita ng mga tagahanga ang pinakamahusay na bersyon niya laban kay Mayweather. Para sa maraming tagamasid, ang resulta ay tila tiyak sa papel ngunit hindi kumpleto sa diwa. Sa mga sumunod na taon, naghiwalay ang kanilang mga karera. Nagretiro si Mayweather mula sa profesional na boxing noong 2017 matapos talunin si Conor McGregor sa isang crossover bout na sumira sa mga rekord sa pananalapi. Umalis siyang buo ang kanyang rekord na walang talo, ipinoposisyon ang kanyang sarili, hindi lamang bilang isang boksingero, kundi bilang isang tata. Samantala, si Pacquiao ay patuloy na lumaban sa mga piling kompetisyon, nangolekta ng mga titulo sa iba't ibang dibisyon at pinagtibay ang kanyang pamana bilang isa sa mga pinakamagaling na kampiyon ng boxing. Kung saan pinili ni Mayweather ang kontrol at preserbasyon, pinili naman ni Pacquiao ang aktibidad at panganib. Ang pagkakaibang iyon ang sentro kung bakit nananatili pa ring umuugong ang usapan tungkol sa isang rematch. Ang naratibo ng karera ni Pacquiao ay nakabatay sa katatagan at lakas ng loob, patuloy na pagsulong, anuman ang edad. Kahit na bumagal ang kanyang mga reflexes, nanatili ang kanyang kahandaang makipaglaban. Ang kanyang pagbabalik sa mga kompetisyon ilang taon, matapos magretiro ang karamihan sa mga boksingero, ay nagpapahiwatig na hindi pa siya handang hayaang tahimik na magtapos ang kanyang kwento. Ang bawat pagbabalik ay muling nagpasiklab ng haka-haka tungkol sa kung maaari pa bang mangyari ang isang huling laban kay Mayweather. Mula sa pananaw ni Mayweather, ang kalkulasyon ay laging naiiba. Ang kanyang kampublikong paninindigan ay pare-pareho. Wala na siyang dapat patunayan. Perpekto ang record.
Walang kapantay ang kita. Anumang karagdagang laban ay may kaakibat na panganib ng walang pangangailangan. Gayunpaman, ipinakita rin ni Mayweather ang isang malinaw na pag-unawa sa tiempo at interes ng publiko. Alam niya kung kailan tumataas ang nostalgia, kung kailan tumatanggap ang mga manonood, at kung kailan maaring maging bago muli ang isang lumang tunggalian. Binago ng mga kamakailang pagunlad ang tono ng pag-uusa. Ang mga ulat ng formal na talakayan, hindi lamang mga kaswal na komento, ay nagmumungkahi na ang ideya ng isang rematch ay mas malapit sa realidad kaysa sa anumang punto mula noong 2015. Hindi ito itinuturing na isang laban para sa titulo o isang labanan para sa kataas-taasang kapangyarihan, kundi bilang isang legacy event. Ang nakataya ay hindi na mga sinturon o ranggo, kundi interpretasyon. Paano ihahambing ng kasaysayan ang parehong lalaki kapag naisulat na ang huling kabanata? Ang edad, hindi maiwasan, ang nasa sentro ng debate. Parehong mga boksingero ay nasa kanilang mga 40, isang edad kung saan bumababa ang oras ng reaksyon at tibay anuman ang disiplina. Nagtalo ang mga taga-suporta na dahil pareho silang mas matanda, balanse ang larangan ng paglalaro. Tinututulan ng mga kritiko na ang pagbaba ay hindi pantay na nakakaapekto sa lahat ng estilo. Ang diskarte sa depensa ni Mayweather ay nakasalalay sa antisipasyon at pagpoposisyon. Mga katangyang mas malamang na tumanda kaysa sa eksklusibo at mabigat na depensa ni Pacquiao. Ang teknikal na argumentong ito ay sumasalamin sa emosyonal na argumento. Naniniwala ang mga taga-suporta ni Pacquiao na ang rematch ay nag-alok ng hustisya, isang pagkakataon na makipagkumpetensya ng walang pinsala, walang pagkaantala, at walang drama sa negosasyon. Nakikita ito ng mga taga-suporta ni Mayweather bilang hindi kinakailangang panganib, isang laban na halos walang pakinabang maliban sa gantimpalang pinansyal. Sa pagitan ng mga pananaw na ito ay nakasalalay ang katotohanan ng modernong ekonomiya ng boxing, kung saan ang demand ng mga tagahanga at pandaigdigang abot ay kadalasang mas mahalaga kaysa sa luhika ng kompetisyon. Binago rin ang papel ng media at mga streaming platform ang tanawin. Ang orihinal na laban ay itinayo sa mga tradisyonal na modelo ng pay-per-view at pangingibabaw ng cable television. Sa kasalukuyan, pinapayagan ng global streaming ang mga kaganapan na maabot ang mas malawak na madla na may iba't ibang istruktura ng pagpepresyo at mga diskarte sa promosyon. Ang isang rematch ay hindi lamang magiging isang kaganapan sa boxing. Ito ay magiging isang pandaigdigang produkto ng media na ibinebenta bilang isang sandali sa halip na isang paligsahan. Para sa mga promoter, mahalaga ang framing na ito. Ang rematch ay malamang na hindi ibebenta bilang isang pagwawasto ng nakaraan. Sa halip, ito ay nakaposisyon bilang isang epiloge, isang pangwakas na pagkikita sa pagitan ng dalawang ikon na humubog sa isang henerasyon. Ang salaysay ay lumilipat mula sa tunggalian patungo sa refleksyon. Ano ang kinakatawan nila? Ano ang ibinigay niya sa sport? At ano ang natitira kapag nawala na ang mga pisikal na kalamangan? Ang kahandaan ni Pacquiao na talakayin ang ideya sa publiko ay nagmumungkahi ng motibasyon na higit pa sa pera. Dahil nakamit ang tagumpay sa loob at labas ng ring, kabilang ang isang karera sa politika, hindi na niya kailangan ng pagpapatunay. Ang pangalawang laban kay Mayweather ay nagsisilbing personal na konklusyon. Isang pagkakataong harapin ang nag-iisang kalaban na laging pakiramdam ay wala sa lugar. Sa kabilang banda, ang pananahimik ni Mayweather ay nasusuka. Hindi niya lubos na niyakap o itinanggi ang ideya na hinahayaang lumago ang haka-haka nang hindi siya nangangako. Pamilyar ang kalabuan na ito. Sa buong karera niya, ginamit ni Mayweather ang kawalan ng katiyakan bilang pakinabang. Pinapanatili ang mga kalaban at promoter na manghula habang pinapanatili ang kontrol sa naratibo. Ang nagpapaiba sa kasalukuyang sandali ay ang pagkakaroon ng mga alternatibo. Ang rematch kay Pacquiao ay hindi na lamang ang headline na magagamit niya. Ang mga crossover, exhibition, at mga bagong challenger ay nag-alok ng iba't ibang landas pasulong. Sa kontekstong iyon, ang laban ni Pacquiao ay nagiging isang pagpipilian sa halip na isang hindi maiwasan, isang malay na desisyon na buksan muli ang isang kabanata na pinaniniwalaan ng marami na sarado na. Habang nagpapatuloy ang mga talakayan, maingat na binabantayan ng sport. Hindi dahil ang resulta ay muling magbibigay kahulugan sa hierarkiya ng boxing, ngunit dahil ipinapakita nito kung paano pinipili ng mga alamat na lumabas sa entablado. Bumalik man si Mayweather sa ring o hindi, ang katotohanan na bumalik ang pag-uusap ay nagpapahiwatig ng walang hanggang akit na mga hindi nalutas na kwento. Sa boxing, tulad ng sa lahat na malaking tunggalian, ang pinakamahalaga ay hindi lamang kung sino ang nanalo, kundi kung ang pagtatapos ay tila kumpleto. Sa sentro ng bawat talakayan tungkol sa Floyd Mayweather Jr. ay ang parehong pinagbabatayang tanong. Ano ang ibig sabihin ng legacy kung ito ay nakuha na? Sa boxing, kakaunti ang mga mandirigma na umaalis sa sport ng walang hindi natapos na gawain. Mas kaunti pa rin ang gumagawa nito nang hindi natatalo. Ang karera ni Mayweather ay itinayo sa pagbabawas ng kawalan ng katiyakan, madiskarteng pagtutugma,
taktikal na disiplina, at isang matibay na paniniwala na ang kontrol ang pangwakas na kalamangan. Ang pamamaraang iyon ay nagbunga ng isang record na nananatiling hindi nagalaw. Ngunit lumikha rin ito ng mga inaasahan na sumusunod sa kanya kahit matagal na matapos ang kanyang huling opisyal na laban. Gayunpaman, ang legacy ay hindi static. Ito ay hinuhubog ng kawalan gaya ng aksyon. Simula nang magretiro mula sa propesyonal na kompetisyon, manatiling aktibo si Mayweather sa pamamagitan ng mga eksibisyon na nagpapababa sa linya sa pagitan ng esport at paggana. Ang mga kaganapang ito ay nagpapanatili ng visibility nang hindi inilalantad ang kahinaan. Pinapayagan siya nitong ipakita ang kasanayan, tiempo, at katalinuhan habang inaalis ang mga pusta na tumutukoy sa championship boxing. Para sa maraming tagahanga, ang balanseng ito ay kumakatawan sa isang matalinong ebolusyon. Para sa iba, parang pag-iwas. Ang potensyal na pagbabalik laban sa Manny Pacquiao, muling nagpapakilala ng mga pusta na sadyang iniiwasan ng mga eksibisyon. Kahit walang mga titulo na nakataya, ang isang pinahintulutang rematch ay mag-anyaya na masusing pagsusuri sa antas na hindi pa nahaharap ni Mayweather sa loob ng maraming taon. Ang mga hurado, komisyon, ranggo, at paghahambing sa kasaysayan ay muling papasok sa larawan. Ang tagumpay ay nagpapalakas sa kanyang kahusayan, laban sa pinakamatinding karibal ng isang henerasyon. Ang pagkatalo, kahit sa huling bahagi ng buhay, ay magbabago kung paano inaalala ang perpektong rekord. Ito ang kabalintunaan ng mga naratibo ng pagbabalik. Ang mismong pagbabalik ay muling nagbubukas ng paghuhusga. Ang mga boksingero ay madalas na nagsasalita tungkol sa pagmamahal sa sport. Ngunit sinusukat ng publiko ang mga resulta. Mabilis na kumukupas ang konteksto. Ang edad ay nagiging paliwanag lamang pagkatapos malaman ang resulta. Para kay Mayweather, na ang buong pagkakakilanlan ay nakatali sa katumpakan at pangangalaga, ang panganib na ito ay may kakaibang biga. Ang kahandaan ni Pacquiao na tanggapin ang panganib na iyon ay palaging nagpapaiba sa kanya. Sa buong karera niya, niyakap niya ang kawalan ng katiyakan, dumadaan sa mga weight class, estilo, at panahon ng walang gaanong pag-aalala kung paano maaring makaapekto ang mga pagkatalo sa kanyang katayuan. Ang kanyang record ay naglalaman ng mga pagkatalo, ngunit mayroon ding mga sandali na muling pag-imbento. Sa kabaligtaran, ang kwento ni Mayweather ay isa sa pag-iwas sa pagkatalo kaysa sa pagbangon mula rito. Parehong nagbunga ng kadakilaan ang parehong pamamaraan, ngunit lumilikha ang mga ito na magkaibang inaasahan kapag lumitaw ang ideya ng isang pagbabalik. Mula sa isang teknikal na pananaw, patuloy na pinagdedebatihan ng mga analist kung paano nakakaapekto ang edad sa estilo ng bawat boksingero. Ang depensa ni Mayweather ay nakasalalay sa antisipasyon, posisyon ng paa, at tiempo, mga elementong maaring manatiling epektibo kahit na bumababa ang bilis. Ang tagumpay ni Pacquiao ay kasaysayang nakadepende sa lakas ng tunog, anggulo, at eksplosibong paggalaw, mga katangiang may posibilidad na mas mabilis na masira. Ang pagkakaibang ito ay nagpapatibay sa argumento na ang isang rematch, kahit ngayon, ay maaring pumabor kay Mayweather sa estilo. Gayunpaman, ang edad ay nagpapakilala ng mga variabol na hindi lubos na makukuha ng mga estatistika. Ang tibay, pagbangon, at paglaban sa pinsala ay hindi pantay na bumababa. Ang isang pagkakamali o sandali ng pag-aatubili ay maaring magbago ng momentum sa mga paraan na hindi naranasan ng alinmang boksingero sa kanilang kasagsagan. Sa ganitong diwa, ang isang rematch ay hindi magiging isang pagpapatuloy ng unang laban, kundi isang ganap na kakaibang paligsahan na hinubog ng panahon. Sa labas ng ring, ang konteksto ng negosyo ay umunlad ng kasing dramatiko. Ang boxing ay hindi na umaasa lamang sa mga tradisyonal na modelo ng pay-per-view. Ang mga streaming platform, pandaigdigang subscription, at hybrid distribution ay nagbago kung paano pinopondohan at kumokonsumo ang mga pangunahing kaganapan. Ang rematch ni Mayweather at Pacquiao ay hindi gaanong may tuturing na isang pangangailangan sa palakasan, kundi bilang isang kultural na sandali, isang karanasang ibinebenta sa iba't ibang hangganan at demograpiko. Ang pagbabagong ito ay nakakaapekto sa motibasyon ng mga mandirigma. Sa pinansyal, parehong ligtas ang dalawang lalaki. Ang insentibo ay nasa kaugnayan at kontrol sa naratibo. Para kay Pacquiao, ang kaugnayan ay pinapanatili sa pamamagitan ng aksyon. Para kay Mayweather, ito ay pinapanatili sa pamamagitan ng presensya at misteryo. Ang bawat publikong komento, o kawalan nito, ay humuhubog sa persepsyon. Ang katahimikan ay nagiging estratehiya. Ang haka-haka ay nagiging pera. Kasabay nito, nakaharap si Mayweather sa presyo mula sa mga paghahambing na lampas sa boxing. Sa isang panahon kung saan ang mga crossover event ay nakakakuha ng napakalaking atensyon, ang pamana ay lalong sinusukat ng kakayahang umangko. Ang mga mandirigmang sumusubok sa kanilang sarili sa mga hindi pamilyar na setting ay madalas na ipinagdiriwang para sa katapangan, kahit na ang mga resulta ay hindi tiyak. Ang mga nananatili sa loob ng kontroladong mga kapaligiran ay nanganganib na matawag na mainga.
Ang pagbabagong ito sa kultura ay naglalagay sa tradisyonal na diskarte ni Mayweather sa ilalim ng isang bagong uri ng spotlight. Kung gayon, ang tanong ay hindi kung kaya pa rin ni Mayweather ang boxing sa isang mataas na antas. Ang ebidensya mula sa mga eksibisyon ay nagmumungkahi na ang kanyang teknikal na pundasyon ay nanatiling buo. Ang tanong ay kung handa ba siyang muling pumasok sa isang espasyo kung saan ang mga resulta ay hindi naganap na mahuhulaan. Ang kasaysayan ng boxing ay puno ng mga kampiyon na bumalik ng huli. Ang kanilang mga huling pagpapakita ay natabunan ang mga naunang tagumpay. Itinayo ni Mayweather ang kanyang karera sa pag-iwas sa kapalaran na iyon. Sa kabaligtaran, tila komportable si Pacquiao sa anumang paghatol na kasunod nito. Binibigyang diin ng kanyang mga pampublikong pahayag ang oportunidad sa halip na resulta. Manalo o matalo, ang isang rematch ay nag-aalok sa kanya ng simetriya na naratibo. Isang huling pagkakataon na harapin ang nag-iisang kalaban na nagbigay kahulugan sa kanyang panahon sa paraang hindi pa nagagawa ng iba. Ang pagkakaiba sa pag-iisip na iyon ay nagbibigay diin kung bakit ang desisyon ay may hindi pantay na bigat para sa bawat boksingero. Habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap, nananatiling hati ang mas malawak na komunidad ng boxing. Nakikita ng ilan ang rematch bilang hindi kinakailangang nostalgia, isang pang-abala mula sa umuusbong na talento. Tinitingnan ito ng iba bilang isang pambihirang pagkakataon upang isara ang isa sa mga pinakadebate dong kabanata ng esport. Nakikita ng mga promoter at tagapagbalita ang halaga anuman ang resulta. Alam na ang atensyon mismo ay naging pangunahing kalakal. Para kay Mayweather, ang kalkulasyon ay nananatiling pamilyar ngunit mas komplikado kaysa dati. Ang bawat opsyon ay may mga kahihinatnan. Ang pagtanggap sa rematch ay nag-aanyaya na masusing pagsisiyasat ngunit nag-aalok ng pagtatapos. Ang pagtanggi ay nagpapanatili ng rekord ngunit nagpapasiklab ng kritisismo. Ang pagpili ng alternatibong mga eksibisyon ay nagpapanatili ng kontrol ngunit nanganganib na mabawasan ang kahalagahan. Sa kapaligirang ito, ang pamana ay nagiging hindi gaanong tungkol sa mga nakaraang tagumpay at higit pa tungkol sa mga pangwakas na desisyon. Ang rekord na walang talo ay palaging iral. Ang tanong ay kung paano matatapos ang kwentong nakapalibot dito. Sa pamamagitan man ng aksyon o pagtitimpi, ang susunod na hakbang ni Mayweather ang naghuhudyat kung paano niya pinaniniwalaang dapat protektahan ang kadakilaan, sa pamamagitan ng panganib o sa pamamagitan ng pagtanggi. Habang patuloy na umuunlad ang boxing, gayon din ang kahulugan ng kung ano ang ibig sabihin ng pagtatapos ng maayos. Para sa mga alamat tulad nina Mayweather at Pacquiao, ang katapusan ay hindi lamang isang sandali, kundi isang mensahe. At anumang mensaheng lumabas mula sa kabanatang ito ang huhubog kung paano maalala ang kanilang panahon, kahit matagal na matapos ang huling pagtunog ng kampana. Kung ang panibagong talakayan tungkol sa isang rematch kay Manny Pacquiao ay kumakatawan sa isang pagbabalik sa hindi pa nalulutas na kasaysayan, ang malaking ingay sa paligid Conor McGregor kumakatawan sa isang bagay na lubos na naiiba, isang hamon na hindi nakauga sa tradisyon ng boxing, kundi sa modernong kultura ng crossover combat. Ang muling paglitaw ni McGregor sa mga pag-uusap tungkol kay Floyd Mayweather ay hindi nagkataon. Ito ay sumasalamin sa isang mas malawak na pagbabago sa kung paano binibigyang kahulugan ng mga combat sports ang kaugnayan, panganib at gantimpala. Ang unang pagkikita ni Mayweather at McGregor noong 2017 ay hindi kailanman nilayon upang ayusin ang superioridad sa atletiko. Ito ay isang kalkuladong banggaan ng mga mundo. Ang pinakadisiplinadong taktika ng boxing laban sa pinakamatapang na showman ng mixed martial arts. Ang resulta ay sumunod sa inaasahan. Sinalo ni Mayweather ang maagang presyon, inayos at pinahinto si McGregor sa huli. Ngunit ang resulta ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa mismong palabas. Binasag ng kaganapan ang mga rekord ng kita, umakit ng mga kaswal na panonood, at ipinakita na ang pagkukuwento ay maaring higitan ang balanse ng kompetisyon. Sa mga taon mula noon, muling hinubog ng aral na iyon ang industriya. Naunawaan na ngayon ng mga mandirigma na ang crossover appeal ay maaring magpataas ng kanilang profile na lampas sa mga ranggo sa dibisyon o mga sinturon ng kampyonato. Si McGregor, sa partikular, ay itinayo ang kanyang karera sa pag-unawang ito. Ang mga pagkatalo sa loob ng oktagon ay hindi nakakabawas sa kanyang visibility. Sa halip, ang kanyang kahandaang makakuha ng atensyon, sa pamamagitan ng matatapang na pahayag, hindi pangkaraniwang mga panukala, at patuloy na pagbabago, ang nagpapanatili sa kanya bilang sentro ng pandaigdigang diskurso sa palakasan. Ang kanyang kamakailang panawagan para sa isang rematch, kay Mayweather sa ilalim ng mga patakaran ng mixed martial arts, ay naayon sa pattern na ito. Sa pamamagitan ng pagbaliktad sa mga kondisyon ng kanilang orihinal na laban, binabago ni McGregor ang tunggalian bilang hindi pa tapos sa halip na naayos na. Hinahamon ng panukala hindi lamang ang pisikal na kakayahang umangkop ni Mayweather, kundi pati na rin ang kanyang maingat na binuong pagkakakilanlan. Ang pagtanggap ay nangangahulugan ng pagpasok sa isang domain, kung saan ang kontrol ay hindi gaanong tiyak. Para kay Mayweather,
Critical ang pagkakaibang ito. Ginantimpalaan ng boxing ang kanyang diskarte dahil pinapayagan nito ang kahusayan sa pamamagitan ng pag-ulit at pamilyar sa mga tuntunin. Nagpakilala ang MMA ng mga variable na kahit ang mga piling atleta ay nahihirapang pamahalaan. Mga palitan ng grappling, pagsumite, sipa, at dinamika sa hawla. Bagamat hindi may kakaila ang atletismo at katalinuhan ni Mayweather, ang paglipat ay naglalantad sa kanya sa mga panganib na hindi maaring mabawasan sa pamamagitan lamang ng paghahanda. Mula sa isang mapagkumpetensyang pananaw, tinitingnan ng karamihan sa mga analist ang isang laban sa MMA bilang pabor kay McGregor. Mula sa isang komersyal na pananaw, hindi may kakaila ang apela. Ang pagiging bago ng pagkakita ng isang walang talong alamat ng boxing na nasubok sa isang hindi pamilyar na arena ay makakakuha ng pandaigdigang tensyon. Magiging hudyat din ito ng paglayo, mula sa matagal ng pagtanggi ni Mayweather, na tanggapin ang mga laban sa mga kondisyong hindi niya kontrolado. Itinatampok ng tensyong ito ang nagbabagong mga pinahahalagahan ng mga manonood ng combat sports. Kadalasang inuuna ng mga tradisyonal na tagahanga ng boxing ang teknikal na kadalisayan at lahi. Ang mga mas bagong manonood, na hinuhubog ng social media at mga streaming platform, ay inuuna ang mga sandali, mga viral clip, dramatikong sanaysay, at epekto sa kultura. Umunlad si McGregor sa kapaligirang ito. Ang kanyang mga panawagan ay hindi gaanong tungkol sa pagiging kapanipaniwala at higit pa tungkol sa presensya. Tinitiyak ng bawat hamon na ang kanyang pangalan ay mananatiling nakakabit sa pinakamalalaking usapan ng esport. Sa kabilang banda, si Mayweather ay matagal nang lumalaban sa pagbabagong ito. Ang kanyang mga eksibisyon ay nagpapanatili ng visibility nang hindi isusuko ang otoridad. Ang mga ito ay dinisenyo upang mag-aliw ng hindi sumasapanganib ang pamana. Gayunpaman, ang paggitiyaga ng hamon ni McGregor ay nagpipilit ng isang paghahambing na hindi maaring ganap na balewalain ni Mayweather. Ang pagtanggi ay nagpapatibay sa kanyang pangako sa kontrol. Ngunit inilalagay din siya nito bilang isang simbolo ng isang mas lumang modelo, isa kung saan ang mga hangganan ay mahigpit at ang panganib ay maingat na niranggo. Ang mas malawak na implikasyon ay higit pa sa anumang isang laban. Ang crossover combat ay naging isang lugar ng pagsubok kung paano umaangkop ang mga esport sa pagbabagong inaasahan ng mga mamimili. Ang boxing, na dating tinukoy ng mga kampiyon at titulo, ngayon ay nakikipagkompetensya sa mga format ng libangan na nagpapababa sa pagiging tunay at pagana. Sinamantala ng MMA, kasama ang pinag-isang mga patakaran at pandaigdigang promosyon, ang kakayahang umangkop na ito. Ang mga figurang tulad ni McGregor ay umiiral sa sangandaan, na ginagamit ang magkabilang mundo ng hindi lubos na nabibilang sa alinman. Sa kontekstong ito, ang paggawa ng desisyon ni Mayweather ay nagkakaroon ng simbolikong bigat. Ang pagtanggap sa isang laban sa MMA ay kumakatawan sa isang konotasyon na ang pamana lamang ay hindi na sapat na halaga. Kinikilala nito na ang kaugnayan ngayon ay nangangailangan ng nakikitang panganib. Ang pagtanggi ay nagpapatunay sa paniniwala na ang kadakilaan ay nananatili sa pamamagitan ng pagpili at pagpipigil. Ang pampublikong debate ay sumasalamin sa pagkakahating ito. Itinuturing ng ilan na hindi seryoso ang panukala ni McGregor, isang taktika sa marketing na dinisenyo upang lumikha ng mga headline sa halip na isang lehitimong paligsahan sa palakasan. Itinuturing ito ng iba bilang isang natural na ebolusyon, na nangangatwiran na ang mga piling atleta ay dapat husgahan batay sa kanilang kahandaang subukan ang kanilang sarili lampas sa mga comfort zone. Ipinakikita ng parehong pananaw kung gaano na pirapiraso ang mga manonood. Ang mga insentibo sa pananalapi ay lalong nagpapakomplikado sa larawan. Habang palagyang binibigyang diin ni Mayweather na hindi na niya kailangan ng pera, ang mga halagang sangkot sa isang crossover event ay nananatiling walang katulad. Naunawaan ng mga promoter na ang kakulangan ay nagpapataas ng halaga. Ang isang paglabas sa ilalim ng radikal na magkakaibang mga patakaran ay maaaring malampasan ang kita ng maraming tradisyonal na laban. Para kay McGregor, ang motibasyon ay malinaw din, pagtubos, kaugnayan, at muling pagpapatibay ng kanyang katayuan bilang pinakanakakagambala ng figura sa combat sports. Ngunit ang pera lamang ang bihirang magtulak sa mga desisyon ni Mayweather. Ang kanyang karera ay nagmumungkahi ng mas malalim na pangako sa pagkontrol ng naratibo. Palagi niyang inilalarawan ang kanyang mga pagpipilian bilang estratehiya sa halip na reaktibo. Ang pagtanggap sa mga termino ni McGregor ay bumaliktad ang dinamikong iyon, na ipoposisyon si Mayweather bilang ang tumutugon sa halip na ang arkitekto. Ang pagbabaligtad na ito ay maaring magpaliwanag sa kanyang patuloy na pananahimik. Sa pamamagitan ng hindi pagtanggap o pagtanggi ng tahasan sa hamon, pinanatili ni Mayweather ang impluensya. Ang haka-haka ay nagpapasigla ng interes. Ang interes ay nagpapanatili ng halaga. Sa isang ekosistem ng media na nagbibigay gantimpala sa kalabuan, ang pagpipigil ay maaring maging kasing lakas ng aksyon. Habang nagiging mas karaniwan ang mga crossover event, ang linya sa pagitan ng esport at palabas ay patuloy na nabubura.
Ang mga mandirigma ay hindi na hinuhusgahan lamang ng mga rekord, kundi ng mga sandali. Sa kapaligirang ito, ang hamon ni McGregor ay kumakatawan sa parehong pagkakataon at banta. Nag-alok ito kay Mayweather ng pagkakataong muling bigyang kahulugan ang kanyang pamana para sa isang bagong henerasyon, habang inilalantad din siya sa mismong hindi mahuhulaan na iniiwasan niya sa kanyang karera. Kung ang laban ay matupad ay halos pangalawa lamang. Ang kahalagahan ay nasa kung ano ang ipinapakita ng talakayan tungkol sa kasalukuyang panahon. Ang mga combat sports ay hindi na eksklusibong pinamamahalaan ng mga nagpapatunay na katawan o ranggo. Ang mga ito ay hinuhubog ng mga naratibo, personalidad, at pangangailangan na madla. Maunawaan ito ni McGregor ng likas. Maunawaan ito ni Mayweather sa estratehikong paraan. Habang nagbabanggaan ang mga puwersang ito, ang esport ay hindi lamang nagbabantay para sa mga anunsyo, kundi para sa mga senyales. Ang bawat komento, bawat pagkaantala, bawat kalkuladong paghinto ay nagdaragdag ng isa pang patong sa isang kwento na ngayon ay lumampas sa boxing o MMA. Ito ay isang kwento tungkol sa kontrol laban sa kaguluhan, tradisyon laban sa paggagambala, at kung paano naglalakbay ang mga alamat sa isang mundo na patuloy na humihiling sa kanila na patunayan ang kaugnayan ng isang beses pa. Sa huli, ang bawat mahusay na karera ay tinutukoy hindi lamang ng kung ano ang makamit, kundi pati na rin kung paano ito natapos. Para sa Floyd Mayweather Jr., ang konklusyong iyon ay nanatiling sadyang hindi nalutas. Hindi tulad ng karamihan sa mga kampiyon, ang kanyang pag-alis sa profesional na boxing ay hindi nagmula sa pagbagsak o pagkatalo, kundi sa pamamagitan ng pagpili. Lumayo siya sa sarili niyang mga termino, na nag-iwan ng isang walang bahid na record at isang blueprint para sa pinansyal at estratehikong kontrol na ilan lamang ang nagaya. Ngunit ang paglipas ng panahon ay nagbabago ng pananaw. Ang dating mukhang katapusan ay nagsisimulang maging parang suspensyon. Habang lumilitaw ang mga bagong mandirigma at lumilitaw ang mga bagong format, ang kawalan ni Mayweather ay nagiging bahagi ng usapan sa halip na isang pagtakas dito. Ang patuloy na mga panawagan, haka-haka, at mga paglabas ng negosasyon ay nagmumungkahi na ang esport mismo ay hindi tumanggap ng pagtatapos, at marahil ay hindi rin siya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pangunahing landas sa harap niya ay hindi maaring maging mas matalas. Isang rematch kasama Manny Pacquiao nag-alok ng pamilyaridad. Alamin ang mga patakaran. Naunawaan ang kalaban. Ang salaysay ay nakabatay sa kasaysayan sa halip na sa bagong bagay. Manalo, at pinagtibay ni Mayweather ang kanyang pangingibabaw sa isang panahon. Matalo, at ang konteksto ang magiging kalasag, edad, oras, at hindi maiiwasan. Totoo ang panganib, ngunit ito ay nakapaloob. Ang alternatibong landas, na kinakatawan ng Conor McGregor, ay hindi gaanong mahuhulaan. Ang isang laban sa MMA ay mag-alis ng lambat na inaasahan ni Mayweather sa loob ng mga dekada. Ilalagay siya nito sa isang estrukturang dinisenyo upang in-neutralize ang espesyalisasyon, kung saan ang mga pagkakamali ay may agarang mga kahihinatnan. Mula sa isang pananaw sa palakasan, ang lohika ay kaduda-duda. Mula sa isang pananaw sa kultura, ang epekto ay magiging napakalaki. Ang mga isyung ito ay sumasalamin sa dalawang magkasalungat na pilosopiya ng pamana. Ang isa ay inuuna ang pangangalaga, pinoprotektahan ang mga nakamit na sa pamamagitan ng paglilimita sa pagkakalantad sa hindi kinakailangang panganib. Ang isa naman ay inuuna ang pagpapalawak, sumasapanganib ang pinsala, upang muling bigyang kahulugan ang kadakilaan sa isang mas malawak na konteksto. Alinman sa mga ito ay likas na tama o mali. Sinasagot lamang nila ang iba't ibang mga tanong tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng tagumpay sa pagtatapos ng isang karera. Pinapakomplikado ng mga modernong combat sports ang pagpiling ito. Sa isang panahon na hinihimok ng digital media, ang kaugnayan ay pabago-bago. Ang mga mandirigma ay nananatiling nakikita kahit matagal na pagkatapos ng pagreretiro. Hinuhusgahan hindi lamang ng mga nakaraang tagumpay kundi pati na rin ng kasalukuyang pakikipag-ugnayan. Ang katahimikan ay maaring protektahan ng misteryo, ngunit maaari rin itong bigyang kahulugan bilang pag-aatubili. Ang aksyon ay nag-aanyaya ng kritisismo, ngunit pinapanibago rin nito ang kaugnayan. Noon pa man ay mas naunawaan ni Mayweather ang balanseng ito kaysa sa karamihan. Ang naghihiwalay sa sandaling ito mula sa nakaraang haka-haka ng pagbabalik ay ang akumulasyon ng mga pressure point. Hinahamon ng patuloy na aktibidad ni Pacquiao ang ideya na ang edad lamang ay isang hadlang. Hinahamon ng mga probokasyon ni McGregor ang paniniwala na dapat manatiling nakapirmi ang mga hangganan. Hinahamon ng mga umuusbong na henerasyon ng mga mandirigma ang pangingibabaw ng mga pamilyar na pangalan. Magkasama, bumubuo sila ng isang kapaligiran kung saan ang pagtayo ng hindi gumagalaw ay nagiging sarili nitong uri ng desisyon. Ang pampublikong postura ni Mayweather ay nananatiling kalmado, halos hiwalay. Nagsasalita siya ng pangkalahatan, iniiwasan ang mga pangako, at hinahayaan ang iba na punan ang katahimikan.
Ang pagpipigil na ito ay naayon sa kanyang pangmatagalang estratehiya sa karera. Ngunit nag-aanyaya rin ito ng interpretasyon. Ang bawat pagkaantala ay nagiging isang pahayag. Ang bawat hindi pagsagot ay nagiging bahagi ng salaysay. Para kay Pacquiao, mas simple ang sitwasyon. Ang rematch ay isang pagkakataon, hindi isang banta. Nag-aalok ito ng simpatya, isang pagkakataon na harapin ang parehong kalaban sa ilalim ng iba't ibang mga pangyayari at tanggapin ang anumang resulta na kasunod. Ang kanyang pamana ay tinutukoy na ng katapangan at lakas ng loob sa halip na pagiging perpekto. Ang isa pang pagkatalo ay hindi makakabawas sa pagkakakilanlang iyon. Ang isa pang laban ay nagpapalakas nito. Para kay McGregor, ang hamon ay existential sa ibang paraan. Ang kanyang kaugnayan ay umuunlad sa pagkagambala. Ang isang laban kay Mayweather, lalo na sa ilalim ng mga patakaran ng MMA, ay muling magpapatibay sa kanyang posisyon bilang isang figura na kumikilos ng lampas sa mga tradisyonal na limitasyon. Kahit ang pagtanggi ay nagsisilbi sa kanyang layunin, na pinapanatili ang kanyang pangalan na nakakabit sa pinakamalaking tatak ng esport. Gayunpaman, para kay Mayweather, ang desisyon ay mas malalim na nakakasira. Ang kanyang kadakilaan ay palaging nakatali sa pagiging autor. Ang ideya na siya mismo ang sumusulat ng kanyang mga wakas. Ang pagtanggap sa anumang laban ngayon ay nanganganib na pahintulutan ang mga panlabas na puwersa na maimpluwensyahan ang wakas na iyon. Ang pagtanggi sa lahat ng mga opsyon ay nanganganib na pahintulutan ang kwento na tumigil. Ang mas malawak na implikasyon ay lumampas sa mga individual na karera. Ang boxing, bilang isang esport, ay naghahanap ng pagpapatuloy sa isang panahon ng pagkakawatak-wata. Ang mga crossover event ay nakakakuha ng atensyon. Ngunit pinalalabo rin nito ang pagkakakilanlan. Ang mga tradisyonal na tunggalian ay nag-aalok ng lalim. Ngunit umaasa ang mga ito sa nakaraan. Ang resulta ng desisyon ni Mayweather ang mga senyas kung aling direksyon ang may mas mabigat na bigat. Sa huli, ang tanong ay hindi kung makakalaro pa rin si Mayweather, kundi kung naniniwala ba siyang kinakailangan ang kompetisyon. Ang kanyang karera ay nagmumungkahi ng isang lalaking tinitingnan ang kontrol bilang pinakamataas na anyo ng tagumpay. Gayunpaman, kahit ang kontrol ay may mga limitasyon kapag ang oras ay nagiging ang kalabang puwersa. Habang naghihintay ang mga tagahanga, analyst, at promoter, ang katahimikan mismo ang nagiging pangwakas na akto. Ang mga hindi nasagot na panawagan, ang mga hindi nakumpirmang pag-uusap, ang maingat na sinusukat na mga tugon, lahat ay bumubuo ng isang tahimik na konklusyon na nagagana. Magtapos man ang konklusyong iyon sa isang huling paglalakad patungo sa ring o sa permanenteng distansya mula rito, ang pagpili ay nagpapakita kung paano binigyang kahulugan ni Mayweather ang kadakilaan sa dulo ng paglalakbay. Sa isang esport na nakabatay sa komprontasyon, minsan ang pinakanakakapagbunyag na sandali ay ang desisyong huwag makisali. At minsan, ito ay ang kahandaang sumulong muli, batid na walang pamana ang hindi naapektuhan ng panahon.